Eto po, no? Ang Amerika, nagsalita na ho mga kababayan, hinding-hindi tatalikuran ng Amerika. Oh, 'di ba? Ang Pilipinas, hinding-hindi tatalikuran ng Amerika ang ASEAN. Ayon po kay Marco Rubio, mga kababayan, na balita po ng DZMM. Ganyan yung tamang suporta. Ganyan yung tamang magiging kaibigan. Hindi yung ipinagtanggol mo sa buo, sa panahon ng ikaw ay nanunungkulan. Buong panunungkulan mo, ipinagtatanggol mo. Yung China, pagdating na ng ikaw ang nangangailangan, ayun, etchepuera ka. Sino po yung natatandaan nyo na sinabi ni Atty. Larry Gadon? Lumapit yan sa China no? Lumapit yan sa China, kaya pumunta ng Hong Kong, sabi. At may nakahanda daw po na 10 kwarto para doon daw tutuloy yung pinuno na yon o dating Pangulo. No? Tapos ang ending ho, wala, tinalikuran. Lagi po nilang sinasabi nila, nako, tinrider ni Bongbong Marcos, si dating Pangulong Duterte. Pero doon sa sitwasyon na yon, mukhang yung kaibigan nila na si Xi Jinping ang tumrider sa dating Pangulong Duterte. O di ho ba? Biruin mo, sa haba-haba ng panahon na ikaw ay nanunungkulan, na ipinagtatanggol mo sila, sinusunod mo sila, no? Kahit anong gawin nila, okay lang. Kahit yung ating mga mangingisda, inaagawan na, kinukuha na yung mga malalaking isda at binibigyan lang ng kung ano-ano, kagaya ng yosi at alak. Para sa iyo, tama pa din. Kasi, sabi mo, barter ang tawag doon. Barter kung patas ang labanan. Pero hindi barter kung panggugulang ang ginagawa. Di ba, Ma'am Nenita Umali? Sabi ni Marco Rubio, hindi tatalikod ang Amerika sa ASEAN. Tiniyak ni US Secretary of State Marco Rubio na mananatili ang economic at defense tie ng Amerika sa Southeast Asia sa kabila ng usaping sa American First Policy. Aba, ito yung mga DDS, naalala nyo din mga kababayan, nung pagkakapanalo pa lang ni Donald Trump, inuutunan nila. Kesyo, si Bato de la Rosa, nako, congratulations dun sa kumpadre ko. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, Mark, live ba ito? Hindi po. Isipin nyo na lang po na i-shout out ko kayo habang nasa replay po. Inuuto nila si Donald Trump. Nako, shout out doon sa kumpadre ko, congratulations kasi nanalo daw sa pagkapangulo. Tinatakot pa nila si Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi naku Marcos, lagot ka, sisisantihin ka na ni Trump. Aba, kundi ba naman mga kumag? Ano namang kinalaman ni Donald Trump at ng Estados Unidos sa Pilipinas? Di ba, Sir Ed Ong? Boss Mark, live po ba ito? Nakaabot po ba ako? Imagine niyo na lang po, replay ko na po kayo na i-shout out. Tuloy, base po dito sa balita ng DZMM, Radio Patrol sa Istrenta, tiniyak ni United States Secretary of State Marco Rubio sa mga bansa sa Southeast Asia na hindi tatalikuran ng Amerika ang matagal ng ugnayan sa ekonomiya o ng ekonomiya at depensa sa rehiyon o malamang ho sa alamang mga kababayan. Yung mga Typhoon missile, nandiyan pa din yan, walang atrasan yan. Hanggat tayo ay binubuli ng China, mga bossing, nandiyan yan. Hindi aalisin yan. Di ba? Ayaw ng vice-presidente natin yun. Isa siya doon sa nagku-question kung bakit daw may pa-missile pa daw ang Pilipinas. Yung mamamayang Pilipino nagbubunyi, masaya. Bakit to? Naku, etong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, tumitindig para depensahan ang ating bayan. Tapos yung vice-presidente, para sa pa yung Typhoon missile na, bakit may mga missile pa tayo? Madam, hindi niyo po ba nakikita? No?
na yung China binubuli tayo. Kung ano-anong mga ginagawa sa ating mga pagraratrat. Merong wina-water cannon tayo, merong binabangga po yung ating mga barko. O, nalalagay po sa alanganin, nalalagay po sa delikado ang buhay ng mga nakasakay doon sa barko na yon ng mga kapwa natin Pilipino. O, di ba? Tapos gusto nyo si Pangulong Bongbong Marcos maging chuchu lang din, no? Gusto nyo si Pangulong Bongbong Marcos maging sunod-sunuran lang din po sa China. Hindi uubra yun. Sabi ni kabayan ko, kapatid ko, ang gusto nila quitis? Ito ay sa gitna ng mga pangamba na muling isusulong ng US ang America First policy ayon kay Rubio. Patuloy ang suporta ng Washington lalo na sa mahigit 6,000 kumpanyang Amerikano na kasalukuyan may investment sa rehiyon. Sabi nung misis ko, tuwan-tuwa, uy, yung coach bag. Yung mga coach daw po, sa Pilipinas na gagawin, sabi nyo, hindi ko pinansin, mga kababayan, gastos na naman yun, no? Pero mamaya umaga, nandiyan ako sa mga taga Florida, nandyan ako, no? Dumalo rin si Rubio sa isang trilateral meeting kasama sina DFA Secretary Maria Teresa Lazaro at Japanese Foreign Minister Iwaya Takeshi, kung saan natalakay ang pagpapalakas ng seguridad sa Indo-Pacific at maritime cooperation cooperation ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos. Ganyan yung tamang pagpili ng kakampi, 'di ba? Joel Depano, sabi ni Joel Depano, ano ang gusto nila? Himot tumbong na naman sa China tulad ng tatay nila. Naku po, nung panahon, nung kanilang panunungkulan, ang dami po nilang ginawa. No, yung tipo po bang testing the water? Subukan kaya natin maglagay ng banner, Pilipinas, probinsya ng China. Ano kaya ang sasabihin ng mamamayang Pilipino? Di ba? Kaso negatibo ang resback ng Pilipino sa kanila. Hindi matuloy-tuloy. Di ba? Naniniwala ako, sila lang din ang may pakana niyan. Yung mga malalaking tarpaulin na nakasulat, kulay pula. Pilipinas, probinsya ng China. Yun po ang pinapaniwalaan ko. Sabi ni Ma'am Chris Rose, babe, Mark naman. Mabuti nga coach lang, hindi Hermes. Birkins nga Birkins ka, sabi ko. Parang mayaman na. Birkins? Parang mayaman. Anyway, mga boss, dumako tayo doon sa ating susunod na pag-uusapan po. Yan ay tungkol sa China at Pilipinas, at tungkol sa China, Pilipinas at Estados Unidos, mga bossing.